May buntag, Sir Ted, at Ma'am Angela, Ma'am Ruth, sa mga kababayan nating nakikinig Oo. ngayong umaga. O, Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po. karon lang muna mata? Medyo putol-putol na po yung tulog. Inabot po ako ng alas 5 kanina Opo. sa kaka-monitor po ng partial and unofficial result. Ano yan, di ka muna makatulog kasi baka pagising mo, iba na resulta. Kaya nga po kasi kahapon, umabot na siya ng 26, biglang naging 21. Kaya minomonitor po natin. Pero anyway, lahat naman ay bumaba. Pero antayin na lang po natin ang Okay. official tally. Anyway, sige po. So, Senator Sir, anong pakiramdam mo na mukha naman talagang klaro na ikaw ang number 1? Alam mo po, napakahalaga po sa amin bilang isang re-electionist po na mabigyan po ng pagkakataon. Kasi parang performance rating na po namin ito kung nagtrabaho ba kami sa nakaraang 6 na taon. Ako naman po, nagtrabaho po ako for the past 6 years kahit sang sulok ng Pilipinas. Ay gusto ko talagang ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan. Lalo-lalo na po sa medical services. Natutuwa po ako. Alam mo, hirap na hirap po kami nitong kampanyang ito. Very challenging. Unlike during my first run as senator, dyan po, nasa administration kami. Dyan po si dating Pangulong Duterte. Ito po, napakaraming challenges po na nangyari sa aming kampanya. Ako naman po, si Pangulong Duterte ay aking inspirasyon. Pero kahit kailan po nung unang maalala ko po nung unang araw ng aking termino bilang senador, nung natanong ko siya, hindi naman po siya nakikialam sa amin sa politika. Isa lang po sinabi niya sa akin, gawin mo lang yung tama, hindi ka magkakamali, unahin mo yung interest ng bayan, interest ng Pilipino, hindi ka magkakamali. Except po patuloy kong ginagawa sa ngayon. Serbisyo, pagmamalasakit at sipag po ang ginagawa ko. Salamat po sa inyong tiwala. Assuming mananalo po kami with the partial and unofficial result po. Ayoko naman po pangunahan ang lahat, pero with all sincerity and humility, maraming salamat po sa tiwala at suporta. Hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. Magsiservisyo po ako. Opo. Senator Bong, hindi ho naman may tatanggi. Ang kantsaw nga sa inyo ng kapwa nyo, Senador, day 1 pa lang after winning the 2019 election, nangangampanya na kayo sa lahat na nasunugan, nandun kayo, araw-araw yan, pati ang inyong malasakit and centers po na binuunga. Sa pagkakataon pong ito, ano po ang maaari nyo talagang mabigyan po ng malaking credit? Bakit po ito ang naging resulta ngayon ng halalan? Babalikan ko lang po, no? Tama yung sinabi nyo. After my proclamation dyan po sa PICC, instead of kumain sa hotel, no? Kasama yung ibang mga nanalo, pumunta po ako sa nasunugan sa Caloocan at doon po ako nakipag-budol fight dahil during campaign period, bawal pong mamigay ng tulong. So binalikan ko po sa kanila. At alam niyo, God is good, God is fair. Pinagpapala po ang nagpapakumbaba. Gusto ko pong maalala po na isang public servant, not just a senator. Gusto ko pong maalala yung nagtatrabaho talaga para sa Pilipino. At yan po ang plano kong patuloy na gagawin, more sipag, more serbisyo po at pagmamalasakit sa ating mga kababayan. Gusto kong magsulong ng mga batas na makikinabang po yung Pilipino. Huwag natin pahirapan ng Pilipino, pera naman ng Pilipino yan. Halimbawa, ito mga tulong sa mga kababayan natin, mga ayuda, mga medical assistance, dapat po hindi po politiko ang masusunod dyan. Dapat po yung mga ordinaryong mamamayang Pilipino ang makikinabang kaagad. At as naging chairman po ako ng Committee on Health, gusto kong tutukan itong PhilHealth po. Isisingit ko na lang po, sir, napakalaga sa atin ito.
PhilHealth po ay para sa health naman po yan. Hindi naman po negosyo yan na palaguin. No? Dapat po insurance yan, medical insurance na may masasandalan po ang Pilipino. At yung reforma po ng PhilHealth, tututukan ko rin po. And of course, itong sa sports, isang paraan po na may pagpatuloy, inalabanan po ang illegal na droga at ang kriminalidad through sports po. Get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit po. At bilang chairman ng sports po, proud lang po ako, sir. Dahil since dati kunelan po tayo, wala tayong napapanlunan na ginto. 2019 tayo naging chairman ng sports. Suportahan natin ang ating mga atleta. Nagkaroon tayo ng first ever gold sa 2020 Tokyo Olympics at nagkaroon tayo ng dalawang gold naman po sa 2024 Paris Olympics. We can produce more Olympians po, medalists. Not only Olympians but Olympic medalists po. Kaya natin to. Magtulungan na po tayo. Senator Bong, si Ruth Cabal po ito. Yes, ma'am. Senator, yung in-expect niyo po ba na ganito kataas ang magiging pwesto niyo dito? Kasi kung titignan natin yung surveys, parang sinasabi na tumaas daw po kayo nung panahon na inaresto itong si dating Pangulo Duterte ng ICC. Ano? Parang, do you see the sympathy votes, yung ganito? Or talagang sa tingin niyo po ay yung nakita rin talaga yung track record niyo at yung inyong trabaho sa Senado po? Both po. Malaking bagay rin po yun, no? Nung may sympathy votes naman talagang galit yung tao. At isa po yan sa aking pinagdadasal hanggang ngayon. Sana po'y makabalik si dating Pangulong Duterte. Pinagdadasal ko ang kanyang kaligtasan at ang kanyang kalusugan. He is 80 years old na po. Dapat po, nandirito po siya sa Pilipinas. Dapat po dito siya nililitis. Anyway, malaking bagay po yun, malaking tulong yung nangyari no sa amin sa team. Siyempre, pero malaking kawalan rin po yung kanyang physical presence sa mga rallies po. Siya yung pinaka malakas na endorser. Pero bago po yung aresto ay nandiyan na rin po tayo sa top 2 no. Nandiyan 1 2 3. Siguro po kalahati ay talagang nagtrabaho naman po tayo. Sipag po ang puhunan ko rito at sinseridad sa pagsiservisyo. Matatalino po ang mga botante. Sa totoo lang po, alam naman po nila kung sino yung nagtatrabaho nung nakaraang 6 na taon. But my personal assessment, Ma'am Ruth, nagulat po ako. There were some surprises no sa naging resulta. Based sa survey, meron tayong nakikitang surprises na biglang tumaas, biglang ganito yung butane. Not only sa survey dito sa senatorial. You check even the party list, may mga pagbabago. My personal assessment, there are 20% of the electorate na tahimik, gusto po na nagtatrabaho ang kanilang pinili. Yun po yung mga nakita kong pagbabago rito. Ayaw nila ng gulo, ayaw nila ng gusto nila nagtatrabaho ang kanilang mga leader. Right. Senator Bongo, this is Angela Lagunsad po. Tanong ko lang po kung nakapag-usap na po kayo ni Vice President Sara Duterte regarding this election results. Hindi pa po, no. Ako rin po ay nagpapasalamat sa ating Vice Presidente sa pagtulong rin po sa Duterte senatorial candidates. As of this moment, hindi pa po kami personally nagkakausap pa po. Opo. Hindi ho naman may tatanggi, Senator Bong, itong medyo, alam na, obserbahan na marami nga, itong hindi ho ganoon ka maayos ang inyo pong, shall I say, ugnayan kay VP Sara. Sa ngayon ho bang sitwasyon sa pagkakaaresto po ng dating Pangulo dito po sa nangyari ngayon sa halalan, kumusta po ang inyong ugnayan kay VP Sara? Wala naman po kaming problema. Ibig ko po sabihin, anak po siya ng dati kong boss. No? Magkasama naman po kami sa kampanya. Tinuturing ko rin po siyang pamilya. Kung tinuring rin po akong pamilya ng kanyang ama noon at ako. Kung sino yung
minahal ko noon. Kung sino yung mahal ng kanyang tatay, ay mahal ko rin po yun. Opo. At mahal nyo rin po si Mayor Baste. Opo. Nagkasama po kami noong huling araw ng kampanya during meeting de Avance sa Davao, during the rally of the Hugpong, yung local party po, no? Nandun, in-endorso rin po kami. At magkasama rin po kami ni Vice President Sara noong May 8 sa meeting de Avance po ng PDP laban candidacy. Itong Duterte po, dyan po sa Liwasang Bonifacio. Opo. So, ibig sabihin po, so far ho naman, hindi nga po maitatanggi, di ba? Alam po naman natin yung mga pangyayari in the past, no? So ngayon po, ang relasyon po ni Senator Bongo at ng pamilya Duterte po ay naayos na. Wala po akong problema dahil pamilya po ang turing ko kay Vice President Sara. Amen. Sige po. So Senator Bong, kayo ba, is there any chance na dalawin niyo ang dating Pangulo sa The Hague? Kung meron pong pagkakataon po, no, ako po'y gusto ko rin pong personal na makadalaw, though very strict po ngayon. Ang allowed lang po ay ang kanyang immediate family and the legal team. Namimiss ko na rin po ang dating Pangulo dahil sanay po tayo na siya'y nakakasama from since 1998 up to 2022. Kasi bakit 2022? Dahil nung nag-end po yung termino niya, sinamahan ko po siya na umuwi siya ng Davao. Kaya lang po, nasa Davao na po siya regularly. Hindi ko naman po ang aking trabaho. Nirerespeto naman po niya ang aking trabaho bilang senador. Sa telepono po ba kayo nagkakausap, Senator Bong? Ngayon po, hindi na po sa telepono kasi pamilya lang po ang allowed. Pero noon, nung nasa Pilipinas pa siya, madalas siyempre po. Opo. Itong ugong-ugong po ng ICC arrest na ito, hanggang ngayon ho ba ito'y nasa inyong kaisipan? Hindi naman po mawawala yan sa lahat, no? May mga umuugong na mga ganong storya. Kaya nga po gaya ng sinabi ko, we have a working judicial system. Ako po'y naniniwala sa ating judicial system. Bakit po doon dinala? Meron namang tayong working judicial system dito. For me, si dating Pangulong Duterte, harmless na po yun. Mas magiging harmful po yun kung nananatili siya sa ibang bansa. Dapat nandito po siya. He is 80 years old na po. Opo, oo nga po. So Senator Bong, well, ito pong inyo pong ito pong inyo pagiging number 1 ngayon, and then meron din pong mga kabahagi po ng Duterte na pinalad ho dito sa eleksyon na ito. Pardon us. Baka ho sabihin niyo masyado kaming adelantado, pero hindi maitatanggi ho na pagsisimula po ng 20th Congress, pag-uusapan ng 2028. Ano ho ba ito? Ito ba'y palatandaan po ng pinalakas na puwersa ng Duterte at PDP laban for 2028? Siyempre, gusto namin i-strengthen yung partido, yung PDP. Though itong midterm po, talaga hirap kami sa sariling sikap. Kanya-kanya kami rito paano kami to come up with a decent rally and a motorcade. Kami talagang kaming kusa mismo naghirap dito na sariling sikap po itong kampanyang ito. Very challenging po ito sa akin. Lessons learned po nito, paano natin yung i-strengthen yung partido. Pero ayaw ko munang pag-usapan yan, Sir Ted, yung 2028. Gusto ko munang unahin yung pagsiservisyo muna sa ating mga kababayan. Yan naman po ang kaya tayo nilagay rito. Salamat sa Panginoon at sa taong bayan. In-expect po ng taong bayan ay makapagtrabaho na po kami. Let's buckle down to work dahil para sa akin itong electorate na bumoto po ngayon parang tahimik pero gusto nila nagtatrabaho tayo para sa Pilipino. Okay, may pahabol na pong tanong si Angela. Po, Senator Bongo, meron po ba tayong impormasyon kung nakarating na po ba kay former President Rodrigo Duterte itong resulta ng eleksyon? Siya din po ay lamang na lamang po sa Davao bilang mayor po. Opo, according to Ma'am Hanilet, naparating na po
daw yung resulta na aside from the local yung candidacy niya, ito po sa national rin po na parating na. Opo. So, Senator Bongo, siguro po, pwede kayong tanungin. Dahil kita ho naman ang inyong, sa inyong tinig, rinig namin po ang pagod. Kita ho naman din ang inyong pong pinagdaanan dito po sa kampanyang ito. Tanong, saan ka magbabakasyon, sir? Trabaho po muna ako, sir. Gusto kong mabalikan muna yung mga hindi natin napuntahan na halimbawa, yung mga nasunugan nung panahon ng kampanya, bawal po. Unahin ko muna sila dahil kaya naman tayo nilagay dito para makapag-serbisyo po. Walang kapaguran ng pagsiservisyo sa ating mga kababayang Pilipino. Baka na naman kantsawang kayo niyan ng kapwa ang senador. Day 1 pa lang after winning, nangangampanya ka na kaagad. Hindi ko naman po kailangan na mangampanya dahil para po sa akin, nakagawian ko na po. Bisyo ko po ang magserbisyo sa ating mga kababayang Pilipino po. Naging bisyo ko ng pagsiservisyo. Kaya hindi na po bago sa kanila. Pag nakikita nila sa Senado, sabi nila, minsan tinatawag na nga akong boy sunog doon. Dahil, bakit kanina nandun ka sa nasunugan, ngayon nandito ka na sa Senado? Yan po ang pinangako ko sa taong bayan. Kahit sang sulok kayo ng Pilipinas, mabagyo, lindol, putok ng bulkan, itong buhawi, o itong lahat ng disaster ay pinupuntahan ko. Gusto ko lang pong babanggitin, sir, bilang yes, sir. Principal author at co-sponsor po ng Ligtas Pinoy Center. Ito po yung mga evacuation center, pagtatayo ng evacuation center. Instead na ibigyan ng prioridad yung mga ibang proyekto na hindi naman napapakinabangan, ito po napakahalaga po nitong evacuation center para tuwing may sunog, baha, putok ng bulkan o bagyo, lindol, may gagamitan po yung mga kababayan natin. Mga evacuees po, maayos na evacuation center. Batas na po ito na isinulong rin po natin. Siningit ko lang po dahil doon ko po ito na nakita. First-hand experience ko po yan pag bumaba ka sa tao. Sige po. Senator Bongo, dagasalamat ka ni Mubay, ha? Congratulations po, Senator Bong. Sir Ted, Ma'am Ruth, Ma'am Angela, at sa mga kababayan nating Pilipino, maraming salamat po.